Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang public high school teacher na nag-viral dahil sa paninermo niya sa mga estudyante habang naka-livestream sa TikTok. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ang kakapal ng mga mukha niyo. Galing squatter ng mararating sa buhay. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Deputy Spokesperson Francis Sabringas, binigyan ng 3 araw ang guro para ibigay ang kanyang panig. Sa inisyal na investigasyon ng DepEd, nagalit ang guro matapos umanong magkomento ang ilang estudyante sa kanyang personal na buhay. Bibigyan daw ng psychosocial intervention ng mga estudyanteng nakarinig ng mga masasakit na salita. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni Bringas na iniimbestigahan din kung may paglabag ang guro sa DepEd Child Protection Policy, gayon din sa kanilang patakaran tungkol sa responsableng paggamit ng social media. Sa ngayon, pinapayagan ng DepEd na pumasok at magturo sa eskwelahan ang guro. Wala namang punishment or sanction sa kanya dahil wala pa namang napapatunayan. So she will not be, disallowed from going to school. Meron na ho bang nagreklamo sa kanya? Wala naman. Pag-usapan na po natin yan at ang reaksyon ng Teachers Dignity Coalition. Nakasalang po sa Balitang Hali ang chairperson ng kanilang grupo, si Ginoong Benjo Basas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga, Ma'am Connie and Sir Rafi. Good morning po sa lahat po. Sir Benjo, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa na-livestream na paninermo ng high school teacher sa kanya po mga estudyante? Well, una, nakakalungkot po dahil bakit naman po umaabot sa ganong level ng emotion at galit yung isa sa aming mga kapatid, and I'm sure may reason po kung bakit po yung ganong pong outburst ng ating teacher po. Pero pakipaliwanag nga po, base po sa DepEd Child Protection Policy at Code Ethics for Teachers, paano ba dapat ang akma at makatwirang pagdidisiplina syempre sa mga estudyante po? Yung pagdidisiplina po, ang meron lamang po tayong provision dyan sa DepEd Child Protection Policy, yung tinatawag na positive discipline. It is a strategic na approach po on children's discipline at mahabang proseso. Isang proseso po ito na hindi po natin pwedeng isabihin na ganito dapat ang pagdidisiplina na napakasimple. Unlike yung traditional Ma'am Connie, na pagdidisiplina na kinalakihan natin ating henerasyon, na pinapalo ka ng teacher mo, sinisigawan ka, pinupupok yung lamesa, binabato ka ng eraser minsan, sinisilihan yung bibig, lahat po ng yan po ngayon ay unfortunately mga abuso po yan. Yes, bawal. Define po sa Child Protection Policy and even RA 7610, which is a criminal law, itong anti-child abuse law, lahat po yan ay child abuse. So the teacher or anyone may face criminal or administrative charges. But I agree, and we all agree, even our organization, the Teachers Dignity Coalition po, agrees na hindi naman po din tama, nalabis naman po yung ilang mga salita na nabanggit ni teacher. Pwede naman siyang gumamit ng ibang mga salita na hindi naman po direct at hindi naman mabibigat na marinig ng mga bata. At siguro ang mas nakapagpabigat pa dito kung naka-live sa social Yes. Yun po siguro sabi nga po namin nang nag-uusap yung ilang mga guro, even some of our students ay sabi may mga ganyan naman po talaga, pero ang kaibahan nito ay naka-live sa social media. So yun po sana at gusto po rin naming malaman kung bakit si teacher ay umabot po sa ganun pong level ng kanyang emosyon. Ano yun na nga po nangyari sa social media? Ano po bang patakarang umiiral tungkol sa responsableng paggamit ng social media accounts ng mga guro, lalo na kung ongoing yung klase? Una-una po, hindi tayo pa pwedeng gumamit ng social media kapag ka may klase. Kasi tinuturing yung oras po na yan na official time ng ating trabaho. At kung hindi naman kailangan, kaya ko sinasabi sa Rafi na kung hindi naman kailangan, may mga pagkakataon na kinakailangan pakita yung klase mo doon sa nag-observe na remote. May mga gayon po. Pero ito,
siguro nakita naman natin hindi naman kailangan na i-live yung klase ni teacher, lalo na kung magsisermon. Po. Yun yung isa sa ating mga patakaran sa social media. At pipili tayo ng mga salita na minsan nga tumatawid dito sa boundary ng personal. But since ito, malinaw naman ito, si teacher ay nasa kanyang official duty, ang kaharap niya ay mga bata, nandun siya sa classroom, and therefore yung ini-impose ng Department of Education na rules on o etiquette on social media, lalo na yung pagsasalita ng mga hindi mabubuti ay medyo nasagi dito po sa Ayun na nga. pinakita sa natin. So lessons learned for everyone. Ano ho? Maraming salamat Yes, sir. po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat din po. Si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.